Okay. So, good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Martes na pag-aaral. At ang subject po natin ay New Testament Survey. Na baybay po natin nung nakaraan yung pong overview of the New Testament world bago nagkaroon ng New Testament. Ano po? Kung sino-sino yung mga naghari dyan, kung sino-sino mga imperyo. At ngayon naman po, ang pag-usapan po natin yung religious background ng New Testament. Ano po? Sige po, tayo muna ay manalangin. Sige, Sir Enrique, open us in prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Kami po lubos-lubos ng papasalamat sa taon na ito. Nandito kami sa mag-aaral tungkol po sa inyong mga salita. Patuloy na ang tulog po ninyo ay aming kumaranas ang karunungan buhat sa inyo. Aming kumaranas sa gayo sa lahat po ng aming mapapag-aralan ngayong hapon. Ito ay maunawaan namin at maintindihan dahil sa tulong po ninyo. Ang gagamitin po ninyo magtutulong para sa amin. Patuloy na naranasan niya, karunungan, kaalaman buhat sa inyo. At sa gayo lahat po na ituturo niya ay matutulong po namin dahil sa tulong. Salamat po ngayon. Hapon po rin sa pangalan ni Jesus. Amen. Religious background nung panahon po o nung bagong tipan hanggang sa panahon po ng mga apostol. Ano po? Sa manual po natin, other religions. Number 1 po, yung tinatawag pong mga Greco-Roman Pantheon. Ano kaya yan? Greco-Roman Pantheon. Ano itong Greco-Roman Pantheon? So, ito lang po yung mga Diyos at Diyosa, no? ng Greek, no po. At yung mga Diyos ng Greek tinapatan ng Roman, no po. Tinapatan nila ng pangalan ng Roma. So, katulad niya, halimbawa si Zeus or Zeus, ano? Sa Greek 'yun. At sa Roma, ito yung kahalintulad niya si Jupiter. Ito yung Diyos ng langit. Tama 'yun, no? Kina-counterpart no? May counterpart. Mula sa Greek, merong Roma o Roman name ng god nila. So, isa lang kaya yung tinutukoy nila. Si Hera, ano po, sa Grego yon. Good afternoon po. At sa Roman name naman niya, Juno. Si Hades, meron palang Hades, na Greek god, Hades, doon pala hinango yung Hades, Si Hades pala, siya yung Diyos ng ilalim ng lupa. Kaya kasama niya pala yung mga Ano sa Roman din yung Hades? Ha? Mga Roman yung goddess? Roman gods. Ito yung Hades, Greek name yun. Greek god. No. Tapos may siya, ang kahalintulad niya sa Roma, si Pluto. Pluto yun ang kanya. Contemporary niya, no. So si Pluto parang siya rin yung para sa Roma, siya yung god of bottomless ba? Pluto. Kaya pati mga pangalan ng planeta, paano wala na yung Pluto daw? Sa Grego, yung Greek, 'di ba, yung love, eros, may eros na love, nila yung gods nila din yun. No, Greek god din yun. At sa Roma naman, si Cupido. Si Cupid, Diyos ng pag-ibig. Kaya pala, Si Cupid sa Greek, ang sabihin siya? Roma. Hindi, si Cupid sa Greek. Sino kalimutan? Yung sapatos na Nike, Diyos ang pala nila yan. Pangalan pala ng Greek god yun. Nike. Baka Nike na Nike. Nike. Sa Roman name naman yon, Victoria. Victoria. Na ibig sabihin, Diyosa ng tagumpay.
Yan yung pantheon name, ano. Kaya pala meron parang tawag na Greco-Roman pantheon. Yung Greek god tsaka Roman god, di ba? So sa manual natin sabi nga the primitive religion of Rome in the early days of the Republic was animism. With the growth of the military state and the consequent contacts with Greek civilization came a fusion of deities under the dominating influence of the Greek pantheon. Greek pantheon, Greco-Roman pantheon. So, Greek pantheon muna, ibig sabihin ng pan means all. Sa kanila yun, pan, P-A-N, hindi pandesal pan. Ibig sabihin all, no? Yung theon means God. So, yan din yata sa kanila lahat God no? Kaya nung nagpunta si Paul sa Athens, yeah? Sabi, ayon sa mga komentary, mas marami pa po ang Diyos-Diyosan doon sa Athens kaysa sa populasyon ng tao. Grabe, no? Grabe, talagang ganyan katindi yung Athens, no? Kaya daw binanggit ni Paul yung sa Acts chapter chapter 17 verse 23. Tingnan nga muna natin 'yon. Acts 17. 20 ka pa. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod Yan. at Sige yan, tama yan. 17:20. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may kasulat. Sa Diyos na hindi nakikilala, ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala at siya kung ipinapahayag sa inyo. Talaga, sa dami ng Diyos, sa kanyang pagmamasid at paglalakad doon sa napakagarang Athens na ito, ito yung kanyang naging, kumbaga sa pinaghugutan ng pangangaral. Introduction, pang-akit, Sabi niya, na English version, for while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, to an unknown God. Di ba? Meron silang to an unknown God. Kaya sabi niya, therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you. Yun ang naging pagkakataon niya, para maipangaral niya o maipahayag niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. At pagdating nga ng verse 24, the God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in the temples made with hands, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all people life and breath and all things. Yan po yung Grabe yung mga Diyos-Diyosan ng panahon na yon. Talagang okay, sabi nga Jupiter, the Roman god of the sky. Nabanggit natin kanina si Jupiter. Roman god of the sky. Diyos ng langit. Sa ibang salin, Diyos daw ng kulog. Matindi, Under. Jupiter, ang katapat sa Greek si Zeus. Yun ang yun ang niya, kahalintulad. So, sabi, the Roman god of the sky was the counterpart of the Greek god Zeus. The worship of the Greek pantheon had begun to decline at the time of Christ. Biro mo, tagal-tagal, Panahon ng Grego, may sarili silang mga Diyos. Panahon ng Roma, so tagal-tagal na kapanahunan yan. Kaya nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, unti-unting bumagsak, yung kanilang pagkilala doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan na ito. Kila Jupiter na ito,
O yun na naging purpose eh. So the public observance of the religious rites, however, survived beyond the first century. An outstanding example in the New Testament of such a cult is the worship of Artemis of Diana of Ephesus, the image believed to have fallen from heaven. Diana. Basa nga po, Acts 19:27. O tuloy natin 24 hanggang 28 para ano. Acts 19:24 to 28. Acts 19:24 to 28. May isang platero na ngalang Demetrio na gumagawa ng maliit na templong pilak ng kanilang Diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyo sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Wow. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginawa ng Pablong iyan. Sinasabi niya, ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos. At marami siyang napaniwala, hindi lamang ito sa Efeso kundi sa buong Asya. Nanganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan. Pati na ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na gagalang. Hanggang 28. Pagkarinig ito, nagiglaw ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Okay. So, ito yung ano, mga talagang susugbain, ano, o sinusugba nila. Yun ang kanilang mga kinikilala mga Diyos-Diyosan, si Artemis. Sabi nga uli, no? Verse 24, for a man named Demetrius. Sino si Demetrius? Silversmith. No? Yun daw yung ano, tagalilok. Yun. Di ba sa Pampanga merong gawaan ng ano? Saan lugar yun? Paite, Laguna yun. Iba naman sa Paite. Iba yun, ano? Pampanga din siya. Pampanga. No. Meron din gawaan kasi dyan ng mga ano. Ang lakas nila kumita, no? Just sa mga ribu-ribulto na yan, ano? Minsan nga, nagpapahulagan dito, galing Pampanga yun eh. Sa Laguna pa. Sabi eh, kuha na kayo ng Diyos nyo. Oo, si Mateo. Hulugan. Kala ko sa amin kung saan pupunta. Hulugan daw yung Diyos nyo. Di ba, meron kang, di ba, meron kang tinatawag na sentido común. Diyos, ginagawang hulugan. Di ba? Binebenta. Kung matindi dyan, ikaw yung tumutubos. No. Hindi siya yung ikaw tinubos. Pagkatapos, pagka mayroong problema, ikaw ang bubuhat sa kanya, hindi niya mabuhat yung sarili niya. Di ba? Ililigtas mo siya, no? Sa halip na ikaw, siya ang tagapagligtas mo, no? Kaya nga nasunog si ano si itim na Nazareno, Kaya umitim daw yun, Pero naging mala pa rin hindi siya. Hindi na ubos. Dumarami. Nangitim lang. Ayon sa kwento, di ba? Nasunog yata yung barko na sinasakyan, no? Kaya preserve nila. Kasi Dati, ano yun, lahat ng santo nasunog. Tiso yun dati. Nasunog. Kung nasunog yun pa rin ba yung itim na Nazareno ron? Hindi naman yun ang nasunog, no? Kung nasunog yun, uling yun. Replica na Di ba? lang. Naging uling yun, di ba? Kung nasunog yun. Oh. Replica na lang. Ano na lang yun. Gawa na naman ng kamay ng tao. Lilok na naman ng kamay ng tao. Hindi siya nang itim, nadilaan. Itong mga... Nadilaan ng apoy ba? Nadilaan lang. Parang Bakit ang hirap, parang natinapala. ang hirap sugbain ang ano, no, yung Diyos-Diyosan, ano. Parang panahon pa nila, no, bagong tipan, bago si Kristo, Grego, andyan na, kahit nga sa lumang tipan, Diyos-Diyosan na rin. Di ba? Oh, hanggang sa ating kapanahunan, hindi nga natin po pwedeng itumba yung revolto dyan di ba? Yung pangit sa EDSA, no? Hindi pwede yun. Bukan mo, Bishop. Sinunapin. Kasi ano na nila yun. Hindi, abunin ng isang linggo. Yun na yung hope nila. Wala naman silang hope of eternal life. Ano kaya? Pagka yung Ano? pag tinanggal mo sa kanila, magagalit talaga sila. Oh.
Hindi ka nga huli sa linggo eh. Assassination ka. Oo. Ma-assassinate ka. Eh di ba common ang mga name ng mga churches galing sa apostol. Meron tayo nakikita ibang mga churches katulad doon San Isidro, Labrador. Yun yun. San Roque. San Roque, meron din. Bishop, ayon sa nabasa ko, ang santo 365 piraso. Oh, 365. Kada araw may ano sila. Maliban pa sa mga holiday. Mga Diyos-Diyosan nila. So ibig sabihin, everyday merong santo na dapat kilalanin dalanginan. Iba pa Kasi yung monthly. 365 days eh. Iba pa yung Diyos ng buwan ng Monday. Hmm. Ng January, February, March, April. Kaya So, halos 365 Ang may pataas. ang may sa Marinduque. ang may. yun ang So nabasa ko 365. Flores de Mayo. Flores de Mayo. So sabi ulit ng Acts 19:24, for a man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, was bringing no little business to the craftsmen. This, share po, he gathered together with the workmen of similar trades and said, men, you know that our prosperity depends upon this business. Yeah. Di ba? Bubuo siyang alyansa, Di ba ninyo alam na ang ating ikinabubuhay, kaya tayo mayaman? Dahil dito sa ating business na ito, tapos ito sabi niya, you see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a considerable number of people, saying, ito yung turo niya, that gods made with hands are no gods at all. Yan. Inihikayat niya yung kanyang mga kasama, di ba? Sa monkey business na yon, magkaisa tayo kasi delikado tayo kay Paul. Kung saan na nakakarating. Ang ipinapangaral niya, sabi niya raw, yung gawa ng kamay ng tao ay hindi tunay na Diyos. Totoo naman, di ba? Gawa ng kamay ng tao. Tapos verse 27, not only is there danger that this trade of ours fall into this disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis be regarded as worthless, and that she whom all of the Asia and the world worship will even dethrone from her magnificence. Nangangamba sila, Baka nga itong yung goddess ng Artemis hindi na kilala kasi pinapangaral niya, walang kwenta yan, walang kabuluhan yan. Parang tayo rin nung araw yan, di ba? Sino nag-alaga ng mga rebulto noon? Di ba? Bago kayo makakilala sa Panginoon, di ba? Kami picture lang. Puro picture. lang. Yung- Wala kaming mga revolto. Sa amin, yung biyanan ko, Sa kasi Bicol, Pampanga wala. mga Pampangan talaga, may alam niya sa rebulto talaga. Nung panahon kasi ng Bishop, Abutan mo sa taas nila. panahon ng mga lulog natin, mahal kasi ang mga ang mga Diyos-Diyosan. Karamihan kasi noon, nililok sa Ginto. pinamababa kahoy. Oh. Pinamababa kahoy. Tapos sumunod, yung chok na. Yung chok. Yung chok. Yun na. Tapos bago. Silver. Ito silversmith yung Pinakahuli yung may halaga yan. Oo. Pero talaga, pag-ibig na talaga noon, kung hindi gold, silver, hindi siya. Oh. Pinakmababa pinakmababa ng Diyos-Diyosan kahoy. Ayun nga, di ba yung iba mga tisa na lang ngayon, Tisa, parang Iba yung Bishop, ivory. Oh, Depende ivory. sa gusto mong ipagawang depende sa gusto mo. Materials. Nanapunta ko ng Mindoro. Mahirap na tao ka, tao yung pero mahal pa rin. Tawag dito. Bata pa ako noon Nag-outreach. Di, convert na yung buong pamilya. Doon sa pinto, pero anong tawag ng Bishop? Yung Sagrada Pamilya. Yung si Jose, si Maria. Ah. Tatlo. Kaya Si Jesus, Mario, sige.
Sus Maria. Oo. Iba na si Joseph Napansin ko Jesus na yun, Christ. nung ma-convert na yung pamilya, bina-Bible study ko sila, sabi ko, pwede ba natin ibaba na yung ribulto na yun? Okay ba sa inyo? Basagin nyo. Naku, natakot sila. Sabi niya, wag po. Kasi may gumawa ng ganyan dito na naging luya yung kamay. Oh. Nasumpa siya. Oh, yun nga. Huwag na lang po natin galawin. Ano pa yun? Kalululahan pa nila yun. Yung Sagrada Familia. Antik talaga. Antik. Oh. Sabi ko, kung kayo nananampalataya sa Panginoon at ang buong buo ang inyong pananampalataya sa Kanya na hindi pwedeng galawin ni Satan bilang kayo ay mga anak na ng Diyos, sumugin niyo ang Panginoon. So pumayag siya, kayong bahala, pastor. 20 years old ako noon. Kaya wag nila kasi iisip ka lang, baka magiluya ko. Oo. Kinuha ko, binaba ko sila, talagang tumabi sila, takot sila. Binasa ko talaga sa harapan nila. Tapos, bantayan niyo kung magiging luya yung kamay ko sa mga susunod na mga araw. Sabi ko, Ay, hamon talaga, no? Challenge yun, ano? Lumakas ang because of that. Yung ano, di ba sa FB, sa Messenger, merong pastor doon, ano niya eh, pinost niya, binidyo niya eh. Binabasa. Tapos, Oo. di ba, binabasag niya, dinudurog niya. Pare, ata yung tugtog mo, pare. Hindi. Pare ba yun? Hindi. Born lang siya. Christian, pastor daw eh. May nakita ko, pare talaga. O, iba pa yung pare. O, iba ka parang pare talaga eh. Mga ano, pinagdudurog niya mga kulto. Pero ito, ano yung, Nakasutana pa. basto kaya ang daming nag-bash. Siguro yung, meron Daming kasi mga- isang pastor na ano eh, nakilala ko dati, ano siya, pagka naging, ano siya, naging sutana, meron kayo mga ano. Okay. So, yan po yung ano, no, mga religion, Greco-Roman pantheon, ibig sabihin yan, mga Diyos at Diyosa ng Griego at ng Romano. No? May contemporary siya. No? So, yung pangalawa po, emperor worship. Itong emperor worship, the imperial cult was not established arbitrarily. It grew gradually out of the increasing ascription of superhuman honors to the emperor and out of the desire to centralize the allegiance of the people to him. Ito naman yung emperor worship. Ano po? So, kung sino yung emperor, papatayo ng rebulto, di ba? So, katulad niya, di ba, pinag-aralan natin noong nakaraan, si Antiochus Epiphanes. So, sa ano sila talagang matitindi sila no? Na ang deklarasyon niya, Epiphanes nga the man God, yung Diyos na, yung tao na kinakasihan ng Diyos. So, ganyan po yung emperor worship. Following the long-established practice of ascribing divinity to rulers, the Roman Senate started the emperor cult by deifying after their decease. There were also first-century emperors who claimed deity for they while still alive. Dito mo, may mga nag-claim sila, buhay pa sila. Nag-evolve na No? dati. Diyos daw sila, Diyos-Diyosan, ano? Ayan, sino yan? Si Caligula, Sila na nag-claim. si Nero, Domitian, no? Ako, mga masasamang Ito yung mga matitindi itong mga to, lalo si Nero, no? Ito yung mga nagpapatay sa mga Jew. Grabe yan, 70 AD. Pag hindi mo sambahin yan, pugot ulo mo dyan. Susunugin ka. Di ba? Yan ang ano yan eh. But failed to receive honor at death. Failed to receive honor at death. The refusal of all Christians to participate in such worship brought about their violent persecution. For they consistently objected worship of any human being.
No? Kaya ganyan naging matindi yung persecution ng first century Christian. Di ba napapanood natin, meron sa kanila, nilalagay sa arena, tapos magkakasama sila doon, palalabasin ng mga leon. Nakikita nila, pinapanood pa nila kung paano nagtatakbuhan, kung paano sinakmal, naputo lang kamay. Tuwan-tuwa pa yung mga tao. So, yun ang noon eh. Kaya yung word na persecution ata, Bishop, sa panahon natin, sa society natin dito sa Pilipinas, parang hindi applicable. Oo, dito sa Pilipinas. Walang bloodshed ang persecution niya. Malaya. Speech tayo. Hindi katulad, halimbawa, sa China, di ba? Sa Middle East, bago nagkaroon. Talagang a matter of life and death, no? Yung Doon kasi Kaya nga- Bishop, emperor worship kasi sa China. Ng kanila. Sa Pilipinas kasi, meron tayong natawag ng mga anito. Yung mga tribo natin dito. oh, Kaya may pagkakaiba sila. Dito kasi may silang... antique yung ating mga Diyos nung Yung Diyos ng bago Tata, dumating ang mga Espanyol. Ilog, meron sila Di ba? Mga bato. So, mga bato yun, mga duwende. Mga tiyanak. Tapos maliban doon, meron sila isa pang Diyos na hindi nakikita ng Diyos ng langit. Oo. Yun ang ating mga ninuno sa kanila. Oh, meron din sila di ba? May mga matatanda, meron silang Diyos ng anihan, no? Diyos ng karagatan. Bukid, Oh. So, meron Diyos ng lupa, Oo. Diyos ng hangin, Diyos Kaya ng... may Ito rin. dance ng Langit. dance ng sayaw. Kaya tulad dito si Hades, si Hades, Diyos ng kailalim ng lupa. Oh. Kaya pag nag-aani sila, Bishop, nagpapatay sila. Kaya ang China, Bago kapag meron pang mag-ani, ibang Diyos gaano maliban sa punta doon emperor, Oo. kapatay na. Sinasayaw nila yung mga... Sinasayaw. Kaya nga eh. Kanyan. Anihan. So ito po yung common na tatlong tao, no? Caligula, Nero, Domitian. Yan. Mga yan, mga mabagsik yan. Tapos paano no? Caligula. I-research nyo na lang siya, no? Nero, Emperor Nero. Tapos, Domitian. tapos, Caligula. Caligula. Kalikula. Caligula. 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 C-A-L-I-G-U-L-A. Caligula. Caligula. Yan. Caligula. Mga bigatin yan, mga emperor. Matitikas yan. So, yan ang background, na religious background. Una, the Greco-Roman Pantheon. So, alam na pala natin yan, Meron palang emperor worship. Kahit during the time of, of Daniel, nung panahon nila. Diba? Nagpatayo, sabi nito sa yung hari na magpatayo ka ng rebulto mo at magdeklara ka. Mag-declare ka for 40 days o 30 days. Doon nila kinopeng na emperor worship. Kaya nga, doon nagsisimula na yun, yung na yun. So, walang ibang po pwede manalangin, sumamba sa ibang Diyos, maliban sa ipinatayo mo. Pag tumunog ang kailangan tigil ang trabaho. So, ganun ang Number 3, mystery religions. Sabi nga, neither the worship of the Greco-Roman Pantheon nor the emperor worship gave satisfaction. Yan daw po, no? Wala raw po dito na nakapagbigay sa kanila ng tinatawag na tunay na satisfaction or kasiguruhan, kaligayahan, but were observed by ritual sacrifices. They were observed by ritual sacrifices. Both sought protection from the deity rather than fellowship with the deity. So, anong nila? Both sought protection from the deity rather than fellowship with the deity. Both do not offer any personal solace or strength in times of stress and trouble. People were seeking with a more personal faith that would bring them into immediate contact
with deity, and they were ready for any sort of experience that would promise them that contact. Mystery religion. Ano po? So, tatlo na, Greco-Roman pantheon, emperor worship, mystery religion. The mystery religions filled and fulfilled that longing. Ano kaya itong mystery religion ito? Parang mga Illuminati natin. Mga lihim na may initiation rites at Kasama bishop yung ano, pangakaligtasan. yung mystery religion, yung ISIS. Mga Illuminati. Ano sabi niya, False ISIS, and ISIS. focus on devotion, protection, and life after death. Naniniwala sila dyan, di ba? Naniniwala, life after death. Kaya nag-ano sila doon, May devotion. yung bomber, di ba? Sumisigaw pag Pati siguro yung mga kulto, yung mga Illuminati. sa Pilipinas, yung mga naghihiwa ng ano, na hindi daw sila tinatablan. Kaya nga. Mga misteryoso, no? Pero binaril patay eh. Hindi naman kasi Kasi usapan na nila. So, iba-iba rin ano to, no? Iba-iba rin pamamaraan, iba-iba rin mga ritual, ano, na mga ginagawa. may mga initiation sila eh. Oo. So, kahit sa panahon natin ngayon, marami mga mystery na grupo, di ba? May mga nagsasayaw, lumalakad sa baga, o mystery yun, di ba? Okay, while all of them differed from each other in origin and detail. So, gaano man sila karami? Meron po silang tinatawag na kaibahan, no? Pagkakaiba sa nagmula at saka yung detalye. All were alike in certain broad characteristics. Each was centered about a god, small god, no? Meron Diyos na talagang kinikilala. Pero siyempre, alam natin Diyos-Diyosan 'yon. So, each was centered about a God who had died and who was resuscitated. Anong lang yung Diyos nila? Namamatay? Ano yung pag sinabing resuscitated? Na ano ulit? Nare-revive? Na-revive ulit. Namamatay, nabubuhay uli. Parang ganon. Iba naman yung resurrected. Resuscitated, no? Nare-revive. Ibig sabihin, Iba, Bishop kasi yung pagkakaiba Ano yung kasi spell yung po ba? resurrection kasi. Resuscitate. R-E-S-U-S-C-I Resuscitate. T-A-T-E-D resuscitated. Ibang revive. Yung revive kasi medyo meron pa siyang parang- Ayan nga, ang definition niya, to revive from apparent death or from unconsciousness. Ibig sabihin Sabi ng ano, Para bang Bishop na parang bang, uy, parang 50-50 himala, di ba? Halimbawa, 50-50. Parang 50-50. yung Diyos-Diyosan nila, yung Diyos nila na Hindi pa ito. lang deklarang patay. Oh. Buhay na muli. Pero nabubuhay. Patulog na nalunod. Di ba nalunod? Dana. Oh. Unconscious na. Tapos na-resuscitated. Yung revive nila yun. Oh. Mabubuhay. Babalik ang buhay niya. Oh. Pag nagbalik ang buhay, Diyos-Diyosan na nila yon. Kasi nga, yun ang sentro ng kanilang no? Yung sabi nga about a God who had died and who was resuscitated. Each had a ritual of formulas, of symbols, and of secret dynamic representation of the experience of the God. The initiate was introduced to that experience and was presumably rendered as candidate for immortality. Candidate for immortality. So the mystery religion answered the quest for personal immortality and for social equality, though falsely. Yun lang ang pagkakaalam nila. But in reality, yun ay maling pagkakaalam. Pero doktrina na nila yun. They offered for an outlet for emotion that made the religion personal and inviting. So, yan po yung mga mystery religion na mga kaganapan doon. Letter B. Pasok tayo sa philosophies. Mga filosofiya.
during the time of our Lord Jesus Christ or before our Lord Jesus Christ. At saka sa first century Christian church. So, when religion degenerates into empty ritualism or into ignorant superstition, thoughtful men abandon it because they see that it does not really give them what they want. So, yun pala, no? Siyempre, parang merong interpretation, merong evaluation, ano? Lumilitaw yung mga pilosopo tasyo. Inaaral nila. No? Walang kweta naman pala yan. Ganun. Kaya hanggang sa unti-unting na-dissolve, unti-unting nawala. Ito naman ang lumitaw itong mga grupo naman na ito. So, the mysteries of the universe call for the explanation. Unless one is content to console oneself that this does not disturb them. Philosophy is the attempt to correlate all existing knowledge about the universe into systematic form and to integrate human experience with it. So, ibig sabihin, itong mga grupo ng mga filosofiya, anong ginagawa nila? They attempt for what? To correlate all existing knowledge. Nililikom nila. No? Nag-iipon sila ng mga tinatawag na all existing knowledge. No? Pinaglalakip-lakip nila. No? Mga nakikita nila about the universe. Ayan, into systematic form. And after that, to integrate human experience with it. No? Yung kanilang karanasan. Knowledge and experience. No? Yun ang kanilang binagano. A glimpse of these philosophies is essential to a better comprehension of the intellectual and religious environment of the first century. So, unahin natin pag-usapan yung grupo ng filosofiya ng Gnosticism. Meron kayo? Gnosticism. Ano itong Gnosticism? Gnosticism, from Greek word, gnosis, no? Na ibig sabihin, knowledge. Yun. Knowledge, kaalaman. Kaya pala si Ernie Baron, ano? Sabi ni Ernie Baron? Bishop, spelling na gnosis. Gnosis. Nandiyan naman Number 1. Gnosis. Gnosticism yung number. Gnosticism. Yung Gnosticism, Gnosticism. Okay. Gnosticism. Ito daw, no? Galing sa salitang Griego na yung salitang gnosis, ibig sabihin, knowledge. Promise salvation by knowledge. Talagang no? Ang pangako daw nito, kaligtasan sa pamamagitan po ng kaalaman. Gnosis says, ito yung kanilang doktrina, that God is too holy and too great to have created the material world with all of its baseness and corruption. Ano na po itong kanilang Ang Diyos daw po ay ayon sa mga Gnosticism, banal, no? Dakila, no? Na siya raw po yung nag-create ng mga material world na ito. Material world. Lahat ng mga nakikita natin, God created them. No? So, ito yung kanila, another one. They believe that from the supreme deity had proceeded a series of successive emanations, and the last of these emanations was the created world. So, ayun ang kanilang paniniwala. One of its basic tenets is that the spirit is real and the body is unreal. Ano raw? Yung tenets of faith nila? Parang, Yan, di ba? parang fraternity lang. Basic tenets nila. The spirit is real.
The spirit is real. Spirit. But the Yung body, unreal. Baliktad ano? Unreal. So, okay, so, therefore, the acts of the body were inconsequential. Consequential. The acts of the body. So, one can gratify its desire because it will have no effect on the ultimate salvation of the spirit. Parang ang mindset nila, itong katawan natin, to. No? Gawin mo na ang dapat mong gawin. No? Mag-enjoy ka na ng buhay mo. No? Magpakasarap ka na lang. No? Kasi yung ginagawa mo na yan, wala namang kinalaman niya sa kaligtasan. Yun ang kanilang doktrina. Yun ang kanilang paniniwala. Yeah. So, there is a possibility that this teaching promoted heresy, to which the Apostle Paul alludes in Colossians. See to it, sabi ni Paul, that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Basa po, Colossians 2:8. Ito po. Ganda nun. Basa 2:8 ng Colossians. Colossians 2:8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may humihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Oh. So ano ra yung mga turo ng sanlibutan? According to them, according to Gnosticism, yun nga, magpakasaya ka na, magpakaligaya ka na, gawin mo na yung dapat mong gawin, no? Mag-enjoy ka na ng buhay, nabubuhay ka. Kasi yung ginagawa mo na yan sa physical na katawan mo, not connected to your spiritual being, o not connected to salvation. O di, ang ano ng buhay nila, di ba? Pero, ayun, sa panahon na yan, existing sila. Andyan ang mga Gnosticism. Kasama yan sa ano, na kumakalat o lumalago. Yun ang mga paniniwalang ganun. Di ba? Ano pa? Aside from Gnosticism, number 2, Epicureanism. Nakakabulol eh. No? Epicureanism. Ano? This philosophy was named after Epicurus. Galing sa kanya yon, Epicurus, Founded by Epicurus. who founded his own school about 306 BC. Meron siya na anong pangalan ng school niya? Kailan daw itinatag? Yung sarili niyang school. Noong 306 BC. Ibig sabihin 306 before Christ. Bagay pa naman si Kristo. Di ba? Ano turo? It teaches that the highest possible good was pleasure. Ang turo niya raw, the highest possible good was pleasure, which he defined as the absence of pain. Matindi, no? It urges the choice of enjoyments that would give the longest and fullest satisfaction to the individual. It does not believe in immortality, for a body composed only of atoms did not survive in the present life. Sa kanya, iba naman, walang immortality, no? Ano kaibahan ng Gnosticism sa Epicureanism?
Ano ang Gnosticism? Spirit is real. Parang same lang, enjoy life eh, no? No? Hanggang nabubuhay ka, gawin mo yung ano mo. Wala namang kinalaman sa spirituality yan. Ibang spirituality. Dito naman, kay Epicurus, ano ang kanyang turo? Teaches that possible good was for sure. Ganun din, ano? Magpakasaya din. No? Kasi hindi sila naniniwala sa immortality, no? Hindi na tawag na immortality for a body composed only of atoms, not survive in the present life. This could be one reason why the Athenians laughed at Paul's message at Areopagus when he preached Jesus and the resurrection. Kaya pala, grupo ng mga Epicureanism ito. Yung mga na-encounter niya in Acts chapter 17, verse 18. No? Kaya pinagtatawa nila, sino ba itong, anong tawag sa kanya? Bubbler. Di ba? Yung tawag sa kanya, parang nagdudunong-dunungan na ito. Parang ganun no? Kasi sa lugar na yan nga ito. Merong Gnosticism, mga filosofiya yan. Okay? So, pangatlo po na filosofiya, Stoicism. This was founded by Zeno. C-E-N-O. Kailan? 304 hanggang 265 BC. So, ibig sabihin, panahon ng mga Griego, no? Panahon ng ano? 304. Ng Greek, ng Roman, before Roman, 265 hanggang 265 BC. Andyan pala, kalat na sila, no? Yung mga filosofiya na ito sa kanilang kapanahunan. Ano turo? It teaches the dutiful acceptance of one's faith as determined by an impersonal reason which rules the universe and of which all men are part or apart. All men are apart. So, Stoicism. Wala kayong ano, no? Check nyo na lang yan. Dagdagan nyo na lang. Another philosophy. Cynicism. Ano to? Sa salitang cynic, parang aso. Walang pakialam. Walang pakialam. No. Rejecting worldly values. Tinatawag ni So, Diogenes. Ang founder niya, Antisthenes. No? Antisthenes. A-N-T-I-S-T-H-E-N-E-S. So, yun ang kanyang founder. Regarded the supreme virtue as a simple and unconventional life in rejection of the popular pursuit of comfort, affluence, and social prestige. Often, the cynics were abusive and indecent in language and behavior simply for the purpose of demonstrating that they were different. Matindi yung lang ano, no? Oo. Diyan galing. Wala silang Diyan galing yung salitang cynical. cynical, oo. So, yung lingwahe nila, barubal. Di ba? Behavior nila, barubal, gano'n, di ba? Yan ano eh. Oo. Ano, bakit gano'n? Simply raw, for the purpose of demonstrating that they were different. Di ba? Kakaiba kami. Di ba? Pinapakita nila yung kaibahan nila in a negative way. Di ba? Di ba? Yan ang mga ano sa Christian living, dapat maging kakaiba tayo in a positive way. No? Attitude, behavior, di ba? Oo. Kaya ito yung mga grupo ng mga filosofiya nung kanilang kapanahunan. Ano pa po? Skepticism. The skeptics were relativists who abandoned the belief in anything absolute and surrendered to doubt and conformity
to prevailing custom. This belief would logically end up in complete intellectual paralysis. So, yan po yung 5 grupo ng filosofiya sa kanila pong kapanahunan. No? Gnosticism, Epicureanism, Stoicism, Cynicism, Skepticism. No? Meron pa ba yung ganitong mga filosofiya hanggang sa panahon natin ngayon? Ano Hindi siya matulan siya, parang halo-halo na. Oo. Parang yung mix na siya. skepticism, Bishop, skepticism. 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 SK to, okay? O ano? Tama yan. Pero Skepticism ang pronunciation. skeptic, yung mga skeptic. Skeptics. Skeptical. Okay? Thank you, Google. Punta tayo sa Judaism. Ito no? Meron Judaism. Ito yung 5 filosofiya. Ngayon po yung Judaism. Among the religions of the Roman Empire in the 1st century, Judaism held a unique place. Its main contribution to Christianity is monotheism. Belief in one God. Deuteronomy 6:4, di ba? Some understanding of Judaism is essential in the study of the New Testament, for Christianity is the child of Judaism. So, sabi, yung iba raw po, ang kanila pong pagkakaintindi o pagkakaunawa in connection sa grupo na ito na Judaism, ano to, religion or ano? O philosophy? Filosofiya. Religion, di ba? So, okay. Sabi nga, some understanding of Judaism is essential in the study of the New Testament, for Christianity is the child of Judaism. Diyan tayo galing. Oh, diyan nagmula? O iba talaga, unique ba talaga yung ano, Christianity, Kristyanismo? Paniniwala lang nila ito. No? Some of the Christianity parang galing diyan sa tinatawag na Judaism. What are the difference between Judaism and Christianism? Bishop, tanong lang. Sa panahon ba ni Jesus Christ, may Judaism na? Yun nga eh. Yun nga yung pinaka-ano nila. Yun nga pinaka-ano nila eh. Pinaka-religion nila eh. Parang ano lang nila, Torah eh. Oo. Pila sila sa Torah. Yan yung natawag ng Jewish religion. Yun, Yan. Oo. yun ang religion ng mga Jew. Yan yung mahawak sa Torah, Torah. Oo. Sila, oo. sa Talmud. Yan. Yan sila. Yun ang ano nila. Ngayon, wala na yon ngayon. Nung bumalik sila noong 1948, Basta ang kwan doon, yung ang Judaism Israel, is, ang ano nila? hindi na Jewish Judaism ang religion, tawag, Judaism. o Zionism na ngayon. Ang Judaism sila yung may mga Pariseo, ang mga Yeah, oh, mga sila Pharisees. yung mga pumapasok sa templo. No? Hawak nila yun. Para din kasi alam natin kasi sa nung pala meron ng templo eh. Pakaiba magkaroon ng misinterpretation ng Judaism. Iba doon sa pumapasok sa templo. Yun ang kaibahan nila sa 5 filosofiya na pinag-usapan natin. Ism kasi. Pero ito, ang Judaism is all about religion. No? Naniniwala Not sila philosophiya. na dumating na hindi pa dumarating ang Mesias. Yung Judaism. Hinihintay pa rin nila na darating ang Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oh, Sa kita mo. Christianity, naniniwala na ang Mesias ay si Jesu Cristo. So, kaya nga, ang Kristyanismo ay hindi child of Judaism. sabi lang ng iba. Sabi lang nila yun. Oo. Na para kasi doon galing eh. Pero actually, iba ang Kristyanismo, iba ang Judaism. Ano po? So kasi, isa-isayin natin, it's institution. Judaism po. Letter A, the temple. The main center of worship in Jerusalem is the temple. Jesus and his apostles taught and preached within its court.
As late as AD 56, the church in Jerusalem still had in its rank men who made vows in the temple. In Acts chapter 21, verse 23 to 26, and who adhered closely to its observance. When the Gentile church developed its connection with Christianity, basa po, Acts 21, verse 23 hanggang 26. Acts 21. Yes. 23 to 20. Ang nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo ng pagkabilanggo at kapaglasihan ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Acts Bagay 21. walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing pinagod ko mula sa Panginoong Jesus. Parang iba. Ay, 21 ba? Acts 20, 21. sige, verse 23. 23. Therefore they is. Ganito ang gawin mo. Mayroon ding 4 na lalaking may panata. Hanggang ano po? Hanggang 26. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahalang sa magagastos at nang sa gayon ay mapahitan na nila ang kanilang ulo. Sa gitong paraan, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumunod ka para rin sa kautusan ni Moses. Tungkol naman sa mga pananampalatayang hindi, isulat mo naman sa kanilang ang pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makialam. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at sinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos siya pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang may-ari ang handog para sa bawat isa sa kanila. Okay. Sino ang tao ron? Sino yan sa labas? Ay si... Siya ang balak. Okay, so ito yung ano, sabi nga meron tinatawag na vow. Ano po? In Acts chapter 21, verse 23, as late as AD 56, the church in Jerusalem still had in its rank men who made vows in the temple. Ano yung panata? No? Meron silang mga pangako. Nasabi nga uli ng English version, therefore, do this that we tell you. We have 4 men who are under a vow. Take them and purify yourselves along with them. No, di ba? Kay Paul. And pay their expenses so that they may shave their heads, and all will know that there is nothing to the things which they have been told about you, but that you yourself also walk orderly, keeping the law. But concerning the Gentiles who have been believed, we wrote, having decided that they should abstain from meat sacrificed to idols, and from blood, and from what is strangled, and from fornication. So, sa templo, meron tinatawag na vow, ano? Okay. Letter B, synagogue. Ano kaibahan ng temple at saka synagogue? S-Y-N-A. S-Y-N-A-G-O-G-U-E. Synagogue. Yung bishop, ito yung parang mga chapel lang, mga Ano the difference between place of ano? temple and Oo. mga small meeting, gathering na Kasi during that time, andyan pa yung templo. May pinag-usapan natin. Diba? Nung sa Matthew chapter 24, sabi, pinag-usapan nila yung templo. Nakita niyo ba yung templo? Pagkagara-gara ng templo. Tapos sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, wala diyang matitarang bato sa ibabaw ng kapwa bato. So, existing pa ang temple. And aside from that, meron ding tinatawag na synagogue. Ang sinagogue po, sinagogue lugar ng pagtitipon, pagtuturo at panalangin. Yun. Pinaka-sentro ng So, community to build people. Paano yung multi-purpose? Parang ganon? Parang ganun. No. parang ito, Sagrado kasi ang temple. bawa itong bagong silang, may synagogue tayo dito. Kung nasa, Oo.
Tapos ang ating ang templo nandoon sa Malacanang. Pwede gano'n, ano? Nasa isang area ng malaking lugar. Sinagog. Kung pwedeng sa bagong Tapos- silang, pwede magkaroon 5 sinagog. Praktisa Parang ng probinsya. belief. Parang gano'n. Parang may pinakang temple sa bayan bago may mga barangay ano, na Oo, parang branches ng ano nila. Yung ano po nila, maraming iba't ibang lugar, walang sacrifice. Sa temple may sacrifice. Okay. Sa ano yun, walang sacrifice. Wala, oo. Pinamumunong alam ng mga guro. Ano nga kung doon? So, Parang meeting place, sa lugar prayer, na teaching. practices ng faith doon ginagawa. Ayan, nakalagay yun. Place of worship, prayer, Place, and oo. gathering of Jewish. Tatlo yung gathering doon eh. Common gathering Kasi sa synagogue. maraming templo, kaya isa lang dapat. Mm. Kaya every year, sabi sa Biblia, pupunta sila rin every year na alay. Ibig sabihin walang alay doon. Walang alay pa. Basta doon a place of Yung mga worship, practices of the, ng a faith. place of teaching. Yan. Silang, No? Tatlo yun eh, kung ano yung no? mga gusto nilang gawin. Doon yung pumunta si Jesus, di ba yung nag-open ng ano? nagtutulong. Ng scroll? Synagogue. O iba kasi bawat ano may mga synagogue nga Oo, eh. yung nag-open siya ng scroll na the Spirit of the Lord is now upon me. Sinabi. Sa ano, sa Baguio, nakakita niyo yung ano ron, di ba? Nagpunta tayo ron sa synagogue, tawag ba ron? Yung pinuntahan natin, 10 Commandments doon na malaki. Nakita niyo yun? Hindi siya, pinisunan ko kayo dun. Synagogue ang tawag doon eh. Itong ginagawa nila doon, Bishop, of prayer and worship of God, reading and studying the Torah, teaching and learning Jewish law and traditions, community gatherings and religious celebrations. Parang small temple, pero may kapagkakaiba sa... Maliit lang. May magkakaiba sa ano, Bishop, Sa templo, marangya yun, maganda yun. Di ba? Sa Talaga. temple, sacrifice. Isa parang Oo. ito. A place of sacrifice. Diba, ano, dyan sa... Sa synagogue, word of God. Oo. Dyan sa ano, Bishop, A place of teaching, a place of worship. Di ba sa CBC Bishop, yan dyan, may temple sila dyan ng mga Muslim eh. Di ba pinbika nila? Oo, yan sila dyan eh. Dyan sila nag-worship, Oo. nagtuturo, ano na dyan. Ang naglilingkod. Eh, how about yung mga church natin ngayon, pwede ba makategorize as synagogue? Kasi maliliit ang simbahan natin, halimbawa. Yung mga pangalan ng Yahweh, Yeshua. Di ba? Mga church. Kasi sa synagogue, andun yung ano eh, yung pitong ano, tawag doon. Candlestick. Oo, Candlestick. menorah. 7 candlestick. Andun Hindi doon eh. Bishop, hindi. Kasi ang sa Christianity kasi, sabog tayo, kalat-kalat tayo, hindi tayo galing sa isang mother church sila. Ang Jewish, Judaism galing doon, may mga lokal-lokal, parang iglesia. Ang sa iglesia. matuturing mong sinagogue, yung mga lokal-lokal. Iglesia lokal sa ganito, lokal ng Kamarin, lokal ng Bagong Singlang, lokal, mga gano'n. Yun siguro yung pwede. Pero tayo kasi may mga independent eh. Tingnan mo kasi synagogue kasi ano siya eh. Hindi kasi nga tatlo Wala nga siyang eh. Wala siyang, hindi siya katulad doon sa templo, may pagkakaiba siya eh. Sa templo, pag pumasok ka, may sacrifice ano doon eh. Saka ang... Bawa, ganito, halimbawa, yung mag-aalay ka ng bato, yan, tutuloy ka ba, nagkasala ako. Sa templo, ginagawa yung mga ano, mga kapistahan. Oo, kapistahan. Oo. Sa kabisa, halimbawa, May kasama ceremony. Ala yun eh, sa templo. Ako'y nagkasala, mag-aalay ako ng bato-bato, doon mismo sa templo, mag-aalay ka doon. Oo. Tapos sa synagogue naman, walang ganong alay. Kaya ang pinagkaiba lang kasi, pagpunta sa templo, ang naglilid mga high priest. High priest. Pagka naman sa synagogue, mga rabbi. Ganun na kasi siya. Ayun. Walang pag-aalay. Wala nga kasi rabbi. Ang nag-aalay priest eh. Hindi to rabbi eh. Iba na. Ang alam kasi ng magando. High priest. Kaya ngayon lang. Sa templo yung ginagawa yun, sa templo lang. Pero sa synagogue wala. Sa panahon natin ngayon, kung tatanungin natin, Oo. kung Yung church ba, halimbawa? synagogue, Pwedeng ano, kahalin tulad ng synagogue. Pwede maging kahalin tulad kasi may pag-aalay. Oo, yun diba? Kasi nga, kung ang church mo, a place of worship, pasado. Teaching. Di ba? Teaching. A place of teaching. Praying. O, nagtuturo ka dyan, di pasado. Ano pa isa? A place of, ano? Praying. Praying. Training, teaching, training, worship, praying. Ayun. andun na lahat bishop eh. O, May di ba? offering din Kasi eh. parang ano eh, parang synagogue nga. Offering din eh. Kasi yung tatlong yung prayer, di ba? Teaching and worship. Kung yan ay existing sa loob ng iglesia na ating ginagalawan, parang synagogue lang, hindi ko sinasabi synagogue.
Oo, parang lang. Yun ang nagpo-flow ka doon, di ba? Umiikot po. Mm. Parang pinagsamang templo at saka sinagong sa akin. Yan. Oo, tama. Diba? Kasi may pag-aalay tayo. Sa templo Ayun, na Kasi Ayun, yung di ba? Christianismo noon, nahawaan din sila ng Judaism. Kaya lang, sa kanila, ang alay nila, yung hayop na pinapatay. O sa atin naman, Sa atin, buhay na meron tayong worship din patay na binubuhay. Tapos yun din Yung puso. Tapos yun din Kaya ialay nyo, di ba? Ialay nyo yung katawan. So, parang di siya ganun ng church natin. Pinaghalong sinagoga, tsaka templo. Templo. May pag-aalay. Meron. Oo, aalay din. Inaalay mo yung sarili mo eh. Yun Di nga. ba? Pag yung God's living sacrifice. Saan gagawin yun? Doon sa pagtitipon sa church, tulad dito. Sa church at sa labas. Kasi lahat ng ritual doon, lahat ng mga symbolical kasi sa templo, connected kay Christ eh. Oo. Totoo. Kay Christ nakakonect lahat yun eh. Kaya, Siya Lahat tayo ng ngayon, ritual eh. templo na, sinagog pa. Oo. Ayan, tuin mo. Sige, tuloy natin. The word synagogue comes from the Greek term synagoge. Synagogue. S-U-N-A-G-O-G-E. SU. Synagoge. Ano ba siya? Spelling? S-U-N-A-G-O-G-E. S-U-N-A-G-O-G-E. Yan. Synagogue. Parang synagogue. Synagogue. Literally, a leading or bringing together. Titipon. Na ibig sabihin, leading and bringing together. Parang fellowship din, ano? Pagtitipon. Pagtitipon pa rin, ano? Tsaka merong pamumuno. Diba? Which refers to any assembly or gathering of people, no, for secular or religious purposes. Yun ang synagogue nila. Pwede na yung nagtitipon-tipon ng mga tao, sometimes ang purpose pwedeng bigayan ng ayuda. 'Di ba? O kaya kasi parang secular kasama nun eh. Parang multipurpose nga eh. Halo na sa bishop. 'Di ba? Parang kung meron siyang gagawing ano, doon nila ginaganap lahat. Yes, oo. Yung mga maliit na Kaya pala pagtitipon. sabi nila, takot sila, takot pala sila ilabas sa synagogue, di ba? Wala, pag sabi, magmi-meeting tayo, bakit? Pupunta tayo sa kapital, sa templo. Kasi panahon ng pista ngayon doon. Magkaalay sa atin sa pag-aalay. Sa templo, special gathering yun. Parang ano, di ba tayo isa dito, mga Muslim? Sa Hindi tayo synagogue, common pupunta sa gathering. Pupunta sa Ika. Taon-taon. So, nagtitipon-tipon sila sa synagogue, isang purpose o isang layunin, secular purposes. Ano man ang ano, no? At yung pangalawa, yung religious purposes. Yun nga, a place of worship, a place of prayer, a place of, di ba? Okay. Eventually, the term came to refer exclusively to an assembly of Jewish people. The synagogue was more than a center for religious worship every Saturday. Every Saturday, yung religious worship nila. During the week, it became a center for administration of justice. Parang barangay din, no? Oh. Merong political meetings. Meron ding ginaganap doon yung funeral services. Multipurpose nga, Bishop. Multipurpose nga, di ba? Lahat ng religious right na pwedeng gawin doon sa kanila lahat. Oh, ang synagogue, ito rin po yung tinatawag na Secular activities dun. a place of education. Pag-aaral. Pati yung parang pagbibinyag sa mga bata. Parang school na rin, ano? Ang dami palang purpose na synagogue, ano? Multipurpose hall. Oh, In short, multipurpose. sa barangay lang. Variety. No? Variety, no? Small group na lahat nasa labas. Bible study, baka ganun, pwede ganun. Oo. Pwede lahat Isang doon. lugar. Lahat eh, lahat Kasi ng... una talaga sila nag-aaral. Parang bawat Synagogue lang. bawat Oo. mga Pwedeng a place of education, ano? Yung ano? Kumbaga lahat ng activities. Doon na siya ginagawa. nag-aaral yung mga bata eh. Parang school na siya. Worship center pa. Oo. Tapos assembly Variety, pa. no? Lahat, variety. Aside from doon, sabi nga, Yan to yung Parang iba. auditorium.
Ganito yung tsura. Yung magandang kapilya natin. Oo, ay, ang ganda naman, di ba? Parang di siya, parang auditorium, anong dami niya. Parang mga... So, ang sinagog, ito rin po yung aralan aralan ng Torah, Lumang Tipan, Old Testament. Doon din sila nag-aaral talaga. No? Kaya pwedeng naging, di ba si Paul madalas napapadebate siya. Doon yun sa sinagog yun. Doon din pala galing yung salitang Bema Judgment. Yung pinaka nasa gitna, naksa nandun yung pulpit, nandun yun yung Bema. Yung Bema Judgment na. So, yan ang So, yung church natin ngayon, di ba? Hindi natin pinapagamit sa sa sekular. Ba't pala napagamit O madalang. Sa networking lang. Hindi kasi Bishop, sa panahon kasi nila, kasama kasi yung pag-aaral nila sa secular tsaka yung Variety nga. Yung lugar na sinagog parang school, parang Kasi ang pinag-aaralan kasi nila ron yung paano sumunod bumasa tsaka yung pag-aaral sa templo. Para kung papasok ka magiging priest, para hindi siya nagsisimula sa sinagog. Pag-aaralan yun yung paano pag-aalay, lahat yan. Oo, lahat ng teachings nga. Lahat ng teachings So, na dyan sa sinagog. Lalo yung pag-Saturday, talagang for religious purposes yan. Siguro yung ibang araw, secular purposes. Kung saan na Bishop, parang siya, kasama na yung secular, kasama rin yung pag-aaral mo sa kailang No? sa ng templo. Pati mga bata nga, dyan ang tinuturuan eskwelahan Dyan ang sinagog. Okay, another one. The Sanhedrin. Kailangan makita, kasi nababasa natin ito mga Sanhedrin, di ba? Yung mga terminology na ito. SA. Sanhedrin, S-A-N, H-E-D-R-I-N, Sanhedrin. Ano naman itong Sanhedrin? The Sanhedrin was the highest ruling body and court of justice. Yan pala yung Sanhedrin, highest ruling body. Highest ruling body. And justice, Bishop? Court of justice. So, among the Jewish people in the time of Jesus, it is headed by the high priest of Israel. Sino pinuno? Sino namumuno? High priest. Diba? It was granted limited authority over certain religious, civil, and criminal matters by the foreign nations that dominated the land of Israel at various times in its history. So, yun ang Sanhedrin, Ano to sa atin? Ito yung natawag na, yun na dito? Supreme Court. Supreme Court. Oo. Granted daw ito na tinatawag na yung limited authority. May authority talaga siya, no? Limited authority nga lang, Kaya nga. In connection sa religion, in connection sa civil laws, and in connection sa criminal matter. Yun ang Sanhedrin. Yeah. So, by the foreign nation, it was exercising this limited power, no? When it charged Jesus with the crime of blasphemy. Oh, di ba? Dinala sa Sanhedrin, di ba? Pero merong higher authority sa kanila. Di ba? Siyempre yung Roman Emperor, yung sila merong authority pero limited lang. Sa panahon kasi Bishop na hindi pa sila na sasakop ng ng Roma, ang Israel. Sila yung pinaka-highest yung Sanhedrin nila. Pero masakop na sila yung Sanhedrin na napailalim doon Hindi nga sila Di ba sa history na pinag-usapan natin noong nakaraan, galing sila sa mga kila Matatiyas sa Roma. Di ba? Kila Maccabees Maccabees yan. Doon yan ang kila Maccabees yan Tapos eto na, yung grupo na ito existing pa rin. Pero
Ito yung meron siyang power pero limited. Kasi nga under sila ng Roman Empire. Ang higher authority Roman Empire. Ang Sanhedrin Bishop, Oo. under ng Roman Empire. Under ng Roman Empire Oo, yan. kasi Jewish yung Sanhedrin. Oo. Ang Sanhedrin, Jewish authority yan. Di ba? Sanhedrin was the Oo. highest Jewish governing. Jewish government. Sanhedrin. Ang problema nga, under sila ng pamamahala o pamumuno ng imperyo ng Roma. Under the Roman Empire. Oo. Kaya from Sanhedrin, ng Bishop, Oo. nung wala pa yung Roman, na hindi pa sila na-under, may Sanhedrin na ba nun? Wala pa. wala pa nga. Wala. Oo. Na nabuo na siya sa panahon na ng Roma rin. Ng ano na yun. Kasi pumasok Di ba, sa mga eh, Pariseo, mga Pharisees, Sadducees. Oh. So ano govern dito sa Sanhedrin? Mga Jewish judicial at saka Mga Jewish yan sa Sanhedrin. saka mga Roman judicial na rin dito. Hindi, Jewish walang Roma diyan, puro Jewish yan. Ang namumuno sa Sanhedrin puro Jewish. May 70 Pero merong higher authority Roma. 71 membros sila. So ibig sabihin Bishop, Under kasi sila ng Roma. kung magsasampa ng kaso ang isang Hudyo, Yun, may Sanhedrin lang. sinampahan muna ng kaso si Jesus Christ, blasphemy. Pag hindi nagkasundo, punta kami sa Roma. Hingi doon, no, di ba? Kay Pilate. Tapos pinunta muna dyan. Tapos pagkatapos pinunta na kay ano, di ba? Yung kay ano na yun, nagpakawala na At ng least ano. malinaw. Yun, oo. Malinaw. Kasi baka mamaya Liro. baka mamaya baka meron makatunggali, iba yung sasabihin sa atin eh. Oo. Diba? So, yun ang ano, Yung una yan ang... kasing topic, wala po kasi kayo. Oo nga pala, Kaya nga absent, siya nagtanong eh. absent ka nakaraan, para si Tomas lang yan, di ba? Sinabi niya to, nayutaan natin dito eh. Sabi ko, oo nga pala, wala nga pala siya doon. Napakahalaga. Yung pangalan talaga. Hindi naman, baka Kaya pala hindi sa ako- nilakan. Ayun. Sa madaling salita, yung Sanhedrin, parang yan yung sa barangay. May sigalot, doon muna. Bago ilagay mo na, bago sa ano, sa... Oo, ganun eh. Pagkaigi, magsampa ka ng kaso. Ayaw niyo magkasundo. Ayaw Ayaw. Natalo ka habang Sa korte, di ba? Ganun. Doon mo na pinuntahan. Ah. Saan na ba? Barangay lang pala, ibig sabihin. Criminal matters. Para sa kanila na yun, mga Hudyo. It was exercising this limited power when it charged Jesus with the crime of blasphemy. Yun. Ito na yun. No? Yan nga, di ba? Yung Sanhedrin, mga kapwa niya Jew ito eh. Pinaratangan siya ng blasphemy. At yun nga, hindi naman sila basta-basta po pwede maghatol, dinala kay Pilate. Yun. Ayan Mas na. mataas na hukom. Di ba? Then sent him to Pilate, the Roman official. Bishop, kala natin yung mga istorya lang. Oo. Pero matindi talagang knowledge ni Lord. No? Ipinapakita niya, even yung sa pangyayari kay Diyos, ipinapakita niya rin yung history kung bakit ganito may authority, bakit dito pinunta, tapos sunod doon pinunta. Yun nga. Ang galing ano? Kaya nga, di na, kala natin, ganun-ganun lang. Yung ganun lang. So, kaya pala napunta kay Pilate. No, hindi nila pwedeng desisyonan yun on their own. Kasi under sila ng Roman Empire. Tapos, Inakyat din. pinakyan. Ganun. Hanggang sa kinulong na sa Ayun, ang purpose noon, formal trial. Yun. And after trial, sentence. Yun. So, kung guilty, beyond reasonable doubt. Hugas kamay. Hindi nyo lalaman yun kung hindi nag-aaral ng anto. Kaya nangyari pala noon, saninin mo na si Jesus Christ. Doon mo na po talaga. Tapos yung nalakyan nun kay Mm-mm. Pilato. Ang problema, di ba, si Pilate, ayaw niya mag-decide. Kaya Diba? Wala siya. pinibigyan Tsaka sabi niya, niya, wala naman ako makitang ano eh. Kasalanan. Kasalanan sa taong ito ah. Kaya hindi siya makapag-decide. Sabi, sige. Ang kulit ng mga tao. Sabi niya, sabi si Pilato, sige Yeah. sa'yo pamusan, natulan niyo siya. Kaya, galing yun sa Sanhedrin, di ba? Kaya nangyari. Galing yun sa high priest, Kada taon. di ba? Tayo muna. Kaya nga sinabi niya, ikaw lang ba pinag-usapan nyo na yan? Yan sinabi niya gano'n. Then after din nasa kanya, sabi niya, wala akong makita. Kasi Ah, batas siya eh. Wala namang against the law yung ginawa ni Jesus. so, the Sanhedrin had 71 members. Ang dami, no? Dami yan. Parang 71 members. Parang Kempa Tulad ng isa. LXX. Hati-hati sila, no, Bishop? Tatlo.
The New Testament mentions some of them by name. Una, Mark 15:43. Siya si Joseph of Arimathea. Member na ng Sanhedrin yan. Mark 15:43. Basa. Mga mayayaman yung member. Oo, Sanhedrin yan. Yun yung kumuha nila. Bilang sa Rotary Club. Disciple ni Jesus. Mark, basa po 15:43. Mark 15. Mark 15. Joseph of 43. Nang Joseph dumilim na, dumating si Jose na taga-Arimathea. Isang iginalang na kasapi ng Sinedrin. Siya rin ay naghintay na maghari ang Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, nagkalakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. Oh, member pala ng Sanhedrin si Joseph Arimathea. May power. Mayaman yun. May sariling libingan yan. Mayaman po talaga. Kaya sabi din sa Biblia, inilibing niya si Jesus Christ sa sarili. Pero ano niya, nako-convert na siya o converted Ay, ano na? po, follower po siya. Follower na siya. Dalawa po sila niyan, di ba? Si Nicodemo. Secret Oh, ito, follower. yun. Opo. Silent. Parang mga sympathizer na sila sa secret Yun, follower. para sympathizer pa lang. Kasi hindi sila pwede magdagdag. Ayaw lumitaw. Malalaglag sila. Sila kasi may katungkulan sila eh. Oo, matindi ka tungkulan Pero nila eh. follower sila ni Jesus. Kaya followers sila. ang ginamit niya doon bilang Sanhedrin, yung kanyang power na isang opisyal, Hudyo to. Yun ang ginamit niya. O, yung power niya bilang Sanhedrin. Kunin ko na lang yan, akin na lang yung... Kung baga tinapon niya yung pagsunod niya kay Jesus. Ang ginamit niya ron, yung Hudyo kasi to eh. Kababayan ko. Utang sikat naman to, huli ko na lang. Higing ko. Ako na maglibing. Isa pa, si Gamaliel. Member din ng Sanhedrin, si Gamaliel. Acts 5:34. Acts 5:34 ng Acts. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel. Ayan. Isang pariseo guro na kautusan, ginagalang ng buong bayan. Inutos niyang ilabas muna ang mga apostol. Kita mo, no? Pag ikaw Sanhedrin, guro. Di ba? Guro din eh, no? Yung 71 na to, hindi lang judges. Oo. No? Hindi lang guro, hukom pa. O parang, Kasi parang sila bishop yung mga higher teacher. higher Parang authority. rabay. Oo. Parang rabay, tapos meron pang ano. Mga appointed. Si Nicodemus kasama pala sa Sanhedrin. Opo. John chapter 3 verse 1. Di ba? Sabi 3:1. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga pariseo. Ano yun? John 3. Acts 7:50. Pakibasa po. 7:50 ng John 7:50. 50. Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? John 7:50. Yes. Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat? Sino may sabi nito? Si Nicodemus pa rin ang tinutukoy, no? So, aside from that, yung high priest na si Annas and Caiaphas in Luke chapter 3 verse 2. Si Ananias in Acts chapter 23 verse 2. No? Ananias 23 verse 2 ng Acts. So meron palang high priest na babae, Anas. Si Ana. Tsaka si Caiaphas. Yung ano, yung High priest. mga ano sila. No, member na Sanhedrin. No? Kasi pagka ikaw high priest ka, member ka na Sanhedrin. Yeah? So the high priest was always president of the Sanhedrin. No? Kung high priest ka, meaning to say, ikaw ang pinuno. Ikaw ang presidente ng Sanhedrin. Okay. Oo. 71 kayo lahat. Di ba? High priest. Some scholars suggest that the Apostle Paul was a member of the Sanhedrin. Di ba? Kasi nga,
Ayon din sa kanyang kwento, di ba? Ang guro niya si Gamaliel. Gamaliel. Nandito si member of the Sanhedrin si Gamaliel eh. Siguro Bishop, ano siya, isa sa mga rabay siguro. Si Paul. Si Paul. Oh, yung dati niya kasi. Pero ang guro niya, bilang ano siya, nag-aaral sa kay Gamaliel. Parang ang nangyari niya, sundalo siya. Oh, kasi siya yung Pero siya yung persecute ng naman. go signal para patayin siya. Eh, tsaka Meron siyang authority. May power si Paul. Oo. Member yan ng Sanhedrin. Kumbaga may license to kill eh. Siya Di ba? tumira lahat nun. Kaso nga, iba yung... Maling teacher din si Paul, kaya lang, Matalo. meron din siya. Knowledgeable si Paul kasi matalino rin siya eh. Alam niya Magaling yung si Paul, matalino yan. Maliban sa, Educated siya. maliban sa 71 member, baka meron pang ibang mga miyembro ng mas mababa. Hindi, I think hati-hati yata yung bishop ano. Kasi ang pinagkuhaan dito ng 71. Chief Sino? priests, elders, at Oo. saka scribes. Yes, oo. Oo. Hindi ko alam kung 71 yan o Oo. ang kasama ng 71, etong mga tatlong to. Sabi, it was made up about 71 members, including chief priests, elders or senior leaders, scribes, Oo, experts. 71 total na yun ng tatlo. Total nga, 71. Bali tatlo sa tatlong kinuhaan. Pero ang pinaka-pinuno pala, no, high priest. Apo. Kahit no. Sa pinakaparang Pinaka-president, Sanhedrin. Charles Matasam. Okay na. Pangalawa, it's parties and sex. Ito po, yung mga ano naman, parties and sex. Number 1, Pharisees. Pariseo, mga Pharisees. So, ano ito mga Pharisees? Pharisees, isa pa. Pharisees. P-H-A-R-I-S-E-E-S. Pharisees. Pharisees means the separated ones. Yung pala yung mga Pharisees, ano? Separated ones, ano? Their roots from the group of faithful Jews known as the Hasidim. Yung pinag-aralan natin nakaraan. Ang ugat nila, ang pinanggalingan po ng mga Pharisee, doon sa mga tapat na mga Jew, no? Ang grupo nila yung Hasidim, no? The pious. So, a 2nd century BC sect that is concerned for the defense of Torah. Di ba yung Hasidim, ang kanilang purpose? Ayaw ko ng politika. Yung mga Hasidim, ano? Basta kami, to defend the Torah. No? Interpret the Torah. So, yun po yung mga ng pinanggalingan ng mga Pharisee. So, they were religious and political party in Palestine in the New Testament times. Sa Bagong Tipan. They were known for insisting that the law of God be observed as the scribes interpreted it, and for their special commitment to keeping the laws of tithing and ritual purity, as well as the tradition of the elders in Mark chapter 7 verse 3. No? Bantog daw po sila, o kilala sila. Saan? Sa pag-i-insist ng batas. No? Na yung batas na ito ang nag-i-interpret, yung po mga nag-o-observe yung scribes interpreted it. At talagang sila, mahigpit sila sa tithing. No? Mga loyan. Oo. Tithing. No? At saka yung tinatawag na ritual purity. Mga Pharisee. Oo. Mga Pharisees. Applying the law. Pag sinabing ritual purity, Yung mga ano yun? yung sa pagulong ng Sabat, yung batas sa Sabat, nandiyan sila. Oo. Ano sila dyan? Yun ang kalinihan nila, no? Talagang sinusunod nila yun. Matindi, oh, tama siya ba yung Sabat talaga hindi sila gagalaw diyan eh. Oo. Sa kanila pagka yung araw na Sabat walang gagalaw talagang concentrated ka lang talaga. Hindi ka po pwedeng kukuha ng sinulit tapos maglalagay ka ng sinulit sa karayom. Trabaho na yun eh. Work na yun. No? Yung magsusuklay ka, work na yun.
Lahat ng batas na paglilingkod sa Diyos. Eh, paano yung kakain? Wala kang kain eh. Fasting sila eh. Walang kain? Oo. Tapos ng fasting, tsaka lang kakain na marang Ano sila, yung religious right, Hapon lang. faithful sila dyan. Sa pagsamba, lahat. Kaya nga tinutulig sa Panginoon Jesucristo ng mga yan eh. Diba? So, may panahon ng Sabat, nagpapagaling ang Panginoon. Para sa kanila, bawal yun. Mas pwede yun. Eh, dinidebate naman sila ng Panginoon. Ano mas maganda? Eh, ilang taon na ito pinahirapan ng demonyo. Di ba? Eh, porque ba araw na Sabat eh. Ang naging taga-usig niya, mga Pharisee. Yan nga, mga religious people nga ito. Kaya nga, Actually, ang kalari nila yung cleanses nila, yung cleaning nila, ritual. Yung puso nila marumi. Sila rin yung pinagsabihan ng Panginoon na Oo. mapuputi sa labas pero mabulo sa loob. Ayan. Yan yung mga yan. Yan ang mga binabangga ng ating Panginoon yung mga yan. The Pharisees were very legalistic in their adherence to the law. Legalistic. A Pharisee could not eat in the house of a sinner. Ritual purity talaga yun, ano? Sinasabi nun, tingnan Huwag mo iimbitahan yan, ano? Ang kasama, mga manginginom eh. Sila yung Oo, di ba? nagpapasulit eh. Kaya nga, nakatinutulig sa niya eh. Sa kanila, yung mga Pharisee, halimbawa, bahay ng Gentile. Tapos diyan ang araw. Ito yung bahay. Tapos dadaan ka, malililiman ka, bawal yun. Iiwasan nila yung anino ng bahay. Marurumihan sila eh kapag ka na bahay lang ng Gentile yun ha. Iwasan nila yun para hindi maliliman sila. Masyadong matindi, ano siya? Ganyan katindi yung ritual ng mga yan. Ito pala yung mga bagong Christian, no? Yan, nauso din yung mga 80s, 90s, no? Oo, nung 80s, 90s talagang ano rin. Huwag sama sa mga ano. Huwag kang... Paano yun? Wala akong sasakyan ng jeep dyan. Upan lahat nila yan. Kasi, na-misinterpret din kasi yung mga... Hindi controversial yan noon. Yung iba nga, yung nga ayaw mag-CR sa mall eh. Ayaw sumakay na ng jeep. Saka bawal manood ng sine, no? Oo, bawal manood ng sine. Ang dami ng bawal mag-mall. Bawal ka kumanta ng worldly song. Pag JS nun talagang sekreton sa pastor eh. Holier than thou talaga rin. Walang picture eh. Kasi na-penetrate ng teaching ng ganun eh. Pagalitan ka ng pastor mo. Gawain ng mga ano eh. Eh, nababalansin natin eh, no? Yung nababalance. Okay, so one who did not practice Pharisaism but might entertain a sinner in his own house. Tingnan mo, no? Bawal sa kanila ang kumain sa bahay ng makasalanan. Pero, no? They entertain yung sinner sa kanilang bahay. Hindi sila yung pumunta. Oo, yung sinner ang pupunta. Some rabbis, ito, forbade spitting on the bare ground during the Sabbath, lest the action disturb the dirt and thus constitute plowing. Ano po yung spitting on the bare ground? Dumura? Paano daw pag naubo? Oo. Nagplema. Lulukin mo. Lulukin mo na lang. Kuha ka ng tiko. Ay, magkano? Kasara, pag may plema ka, no? Lotion. Pagbabae naman yun. Saan lang pamada eh. Paano pag lalaki? Kita yun, matindi yung yung ritual, ritual purity tawag doon ritual purity. Nasobrahan naman yata, Bishop, no? So, a woman should not look in the mirror on the Sabbath. Bawal manalamin. Kita mo na. Eh di pag Sabbath pala, Bishop, tinatakpan nila yan, no?
Salamin, para huwag kang mati. Nakahiga lang sila, Pastor. Isa yan sa ginawa na ganun nililigyok sila. Nakahiga lang sila. Salit-salit sabi na. Bakit bawal? Wala sila. Bakit bawal manalamin? Sabi nga, lest she see a gray hair. Kasi pag nanalamin ka, makita mo yung ano mo. Baka magkulay. O, trabaho yan. Matempt ka, Mag-chani. trabaho na yun. Nagbunot eh. Minaligo. Bishop, siyempre babae. Salamin. Medyo gusto yung buhok, panuluklay. O, yari na nga. Halimbawa, eto, lalaki ka, nagsalamin ka. Pag nanalamin ka, makita mo yung kilay mo naman. Medyo may puti na lumilitaw. Sa akin, yung mga kilay ako na maano eh. Puti, tapos, o di siyempre, matetempt ka na bunutin. Trabaho na yun. Trabaho na yun. Kasalanan na yun. Kasalanan na yun. Karumal-dumal na yun. Bulit pa ng puti mo. Kasalanan agad. Kaya tinte, no? Kasi nga, yun nga, be tempted to pluck it out. So, yun nga, no? Pag ganun pala, no? Kaya bawal manalamin. Kasi pag nakita mo yung pangit sa mukha mo, pag tinanggal mo, trabaho na eh. Di ba? O yung, di ba, merong, yung ilong mo, may humahaba yung mga buhok, tanggalin mo. Trabaho na yun. Bishop, paano kung napupo at saka nawiwi? O di ba trabaho yung kikilos ka rin, kukuha ka ng pang... Oo nga. O di ba? O hindi mo maiwasan yung call of the nature. Okay. Paano kaya sa kanila yun? Exception. Accepted yan. Kasi kikilos ka dun. Wala may exception to the rules. Naihi ka, alam na ng pigilin mo. Okay. Sakit sa bato. So, yun nga, be tempted to pluck it out, yield to temptation, and thereby work on the Sabbath. Work talaga yun on the Sabbath. Matindi. Thank you, Lord. Di ako pinanganak noon. Okay, next, Sadducees. Sadducees. Sino naman ito mga Sadducees na ito? S-A-D-D-U-C-E-E-S. Okay? Sadducees. Okay. Ito mga Sadducees followed a strict literal interpretation of the Torah. Stricto talaga, literal pa. Which alone they held to be canonical. They do not believe the oral tradition. Direct lang yung 5 books lang, Torah. Yung sinulat ni Moses. Kasi ang Pharisees, Hindi raw naniniwala sa oral tradition. Pag sinabing oral tradition, ano yun? Yung kwento-kwento. Diba? O, stricto sila. Ano yun? Parang mga tawag doon yung bawalang pag-aalis ka, kaya yung plato. mga oral. Basta sinabi. Yung ano yung iba? Kumbaga nasalin. Kapag umalis ka ng bahay mo, huwag kang babalik, kailangan umigot ka. So, they do not believe the oral tradition, unlike the Pharisees. Ang Pharisees naniniwala sa oral tradition. They denied the existence of angels. Hindi naniniwala sa yung existence of angels and spirits. Acts 23 verse 8. Basa. Acts 23 verse 8. I'm spirit. 23 verse 8. Ano yung napilit ni Spirit? Don't have Spirit. Spirit of being Ano nangyari? Acts 23. Wala? 23 Verse 8. Sapagkat naniniwala ang mga Saduceo Oh. na hindi na muling mabubuhay ang mga patay Yun. at walang anghel o espiritu. Oh, di ba? Subalit ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng Kita mo, no? pagkasalungat. Magkaiba, magkasalungat, ano? Yung Sadducee, hindi na naniniwala sa angels, sa spirit, at sa pagkabuhay na maguli. Hindi sila naniniwala dyan. Yung mga Pharisee naman, naniniwala. sa lahat. Angels, spirit, pagkabuhay na maguli.
Ano sila, mga pang-literal lang talaga sila. Oo. So, Yung mga mayayaman, di ba, Bishop? pinakamayayaman ito. Mayayaman sila. Sadducees. Their members belong from the leading families. Leading families. Yun, hindi ka magiging miyembro ng Sadducee kung hindi ka leading families. Kaya pala, elite ka, Bishop, mayaman ka. Yeah, Elite talaga. Pwede dyan sila Henry C. No? Henry C. yan. Lusota. Ayala Sobel yan. Yan, mga yan. Bilyar yan. Yung mga gano'n, di ba? Ares- Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Pwede na. Pwede Papasok na. na yan. Pasado na. So, yan po yung mga miyembro niyan. Kaya, yan yung mga binabangga ng Panginoon. Ano? Yung panahon na yan. Ano? So, their members belong from the leading families like priests, merchants, and aristocrats. Mga wealthy elite. Diba? The high priest and the most powerful members of the priesthood were mainly Sadducees. In Acts chapter 5 verse 17, they enjoyed privilege positions in society. Diba? They were enjoyed privilege, positions in society, and managed to get along well under Roman rule. Any movement that might upset order and authority was bound to appear dangerous in their eyes. Kaya, biro mo, no? Nagsama na, Pharisee, Sadducees. At ito nga yung mga nakarinig ng mga ano yun. Diba? Mga ano to, aristocrat itong mga tao na ito during that time. Pag sinabing aristocrat, talagang prominent person. May sinabi yan. Hindi mo po pwedeng kantiin yan. Hindi mo pwedeng sabihan ng Hindi pangit. basta-basta. May paglalagyan ka dyan. Hindi mo sabihin nila labanin mo. Letter C. Another group. Essenes. E-S-S-E-N-E-S. E-S-S-E-N-E-S. So, itong grupo na ito, this group evolved from Hasidim. Diba? Yung Hasidim, sino uli yung Hasidim? Ito yung panahon nila Maccabis, di ba? Nila Matatayas, no? Na ang kanilang layunin to interpret the Torah. Yun lang. So, from Hasidim who became discontented with the political aims of the Hasmoneans, while the Pharisees continued to mingle in society, the Essenes chose to live a monastic life. Diba? Yung mga Pharisee, anong ginawa nila? Pumalaot sa community. Tama? Ang mga Essenes, ang pinili nila, monasteryo. Umalis sila sa community. Namundok sila. Kaya di ba mayroong mga monasteryo? Oo. Hindi. Ano sila? Parang sila yung mga madre, nag-madre ngayon. Oo. Pinili yung mga pagwalay. Na umiwalay sa tao. Humiwalay sa mga tao. Community. Parang ganun sa amin, parang monha. Mga separatist sila. Isang ano yan. Kung sa mga Buddhist pa, parang ano sila, yung Who mga... withdraw from mainstream Jewish society to live So, a holy and disciplined life. The Essenes choose to live a monastic life away from society. There is a need for at least 2-year probation before become a member of this party. Amonistic. 2 taon, no, na probation bago ka maging miyembro ng partido na ito. They stress personal piety and a separation from life's impurities. So, yun ang binibigyan nila ng diin. Di ba? Yung tinatawag na personal separation from life's impurities. They believe that they alone represented the true remnant of Israel. That is their belief. The Essenes. Sila po ang tunay na remnant ng Israel.
and that therefore only their interpretation of the scripture is acceptable. Kanya-kanyang ano no? Dahil doon, kumbaga sa pinaniniwalaan nila, dinodoktrina nila na sila lang po ang remnant ng Israel, kaya sila lang daw po ang makakapag-interpret properly ng scripture. Di ba? Ng Torah. So, yun lang yung interpretation nila ang acceptable. They look for the appearance of several eschatological figures. A great prophet, a military political Messiah, and a priestly Messiah, and prepared them for 40 years war, which was to culminate in the ushering of the Messianic kingdom. Bible students have been especially interested in the Essenes since the discovery of the Dead Sea Scroll at Qumran in 1947. Another group, no? Sumunod po yung Zealots. Zealots. Yung may silot, sino ba silot na yun? C-E-A-L-O-T-S. Zealots. So, si Kristo po, yung isa yung sa disciples niya, may mga zealots May ba? silot na. Oo. Simon, the zealot. Oo, yan. Sa Tagalog, Simon na makabayan. Mga makabayan. Yung silot si Bisa pala. Makabayan pala to. Oo. Ay, makabayan. Oo. Hindi. Mga palaban mo, Palaban. Yung mga ano kayo. Parang kasi yung kumakanta ng mga heroes. The Zealots were not a religious sect. Hindi siya religious sect. They were a group of fanatical nationalist freedom fighters, no? Who advocated violence as a means of liberation from Rome. Talagang sila, very fanatic sila, Ang no? mga rebelde nga dito. National freedom Against sila sa fighter. Laban sila sa Rome. Kaya post-Roman. ang tingin nila kay Christ, itatayo ni Kristo yung kingdom ng Israel. Oo. Kaya sumama sila kay Christ. Di ba? Yun ang nila, itatayo ang kingdom ng Israel. Ikaw ang hari, si Kristo magiging hari. Mag-aakala sila kay sa Rome. Di ba? Problema na magtuturo ang ating Panginoon sa Kristo. Mapalad, kaibahan sa kaisipan nila. No? Sa halip na ituro ni Kristo, gumawa tayo ng armas, pandigma, lalabanan natin ng Rome, tatayo natin ng Kingdom of Israel. No? Pero nung nagtuturo ang Panginoon sa Kristo, iba sa kaisipan nila. Kaya lagi nila iniisip puro kingdom sumama sila kay Christ, kingdom. Kaya ang turo nila ni John the Baptist ng ating Panginoon sa Kristo, Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Kaya sumama sila ron, di ba? Pero hindi pa rin ma-change yung isip nila. Kingdom of Israel ang gusto nila. Hanggang sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo. Acts chapter 1, di ba? Kailan niya po itatayo ang kingdom? Kingdom pa rin Kung pagsalo si Bishop, sila yung umahawak doon sa pangako na yung mababalik yung ng Israel. Literal kingdom ang ina-expectation nila. Kaya si Kristo, sumakay doon sa bisirong asno, sumigaw sila na talagang nagpalaspas sila, naglatang sila ng mga balabal. Sabi, ang sigaw nila, Baruch haba Bishem Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Dumarating na ang hari ng Israel. Parang Bishop, Akala nila after that, aklas na tayo, laban na tayo. Di ba? Lusubin na natin ang yun na ang gusto talaga dahil itong mga sinos na to, yung parang katulad ng David dati, sila lang yung may hari sila, tapos sila yung magmamanig sa kayo ng bansa. Mga sinos. Yun ang expectation talaga nila. So, they refused to pay taxes to Caesar, for they thought that subjection to Rome is treason to God. Activista pala ito, tama.
Si Barabbas daw, MPH. si Barabbas daw, sabi ng ibang scholar ay zealot siya. Isa siya sa mga zealot. Baka bayan eh, basta mga ano. Oo nga, yun nga ang inclination niya. Violent siya. Kontra siya sa mga, kaya gumawa siya ng maraming crime. Dahil Sabi isa nga, siya- paying taxes to Rome was not a form of betrayal, sabi nila. Okay, so they refused to pay taxes to Caesar, for they thought that subjection to Rome is treason to God, the true King of Israel. Kaya di sila nagbabayad. Di ba paano? Kaya si Kristo, di ba? Yan ano yung pera eh. Oh. Sabi, ano kaya natin dyan? Sabi, sino ba nakasulat dyan? Ibigay ang kay Caesar. Para kay Caesar. Ibigay ang, di ba? Mga shields pa rin nagtanong sa kanya. Mga Kaya nga, shields yun. ano ba, magbibigay ba kami ng tax? Parang ganun eh, no? Kasi nga, ayaw nila magbigay ng tax. Hindi ka nagbibigay ng mga sino. Kasi pag nagbigay daw sila ng tax sa Rome, treason to God. Di ba? Oo. At the time of the siege of Jerusalem under Titus, they formed one of the factions within the city. No? Nagtayo sila ng factions sa loob ng siyudad. And the dissension which their cause contributed heavily to its downfall. Some scholars identified them with the sicarii or assassins who concealed daggers. Okay. Last, Herodians. Herodians. Ano to mga Herodians? They were Jews of influence and standing who were favorable toward Greek customs and Roman law in the New Testament times. They sided with the Sadducees in their pro-Roman sympathies and opposed the Pharisees who were anti-Roman. The Herodians joined forces with the Pharisees, however, in their opposition to Jesus. Yun, talagang ano eh, no? The Herodians, together with the Pharisees, plotted how they might kill Jesus Christ. In Mark chapter 3, verse 6. So, nagkutsaba ang mga Herodians, ang mga Pariseo, di ba? 3:6 ng Mark. At Jerusalem, the Herodians and the Pharisees again joined forces, seeking to trap Jesus on the issue of paying tribute to Caesar. Sila yun. Mga nag-join force yung dalawa, Pharisee at Herodians, para may masilip, no? Ang issue, paying tribute to Caesar. In Matthew 22, verse 16. Mark chapter 12, verse 13. Okay? So, hanggang dyan na lang muna. Hindi nabanggit dyan, Bishop, yung scribes.